A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdalus salatu wa atammu taslim ala sadiqil wa'dil amin sayyidina wa nabiyyina wa qudwatana Muhammad ibn Abdullah arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa baina yadayhi sa'ah may yuti'illaha wa rasula faqad rashad wa may ya'sillaha wa rasula fala yalumu illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ginigilyo naming kapatid sa Islam mula Luzon, Visayas at Mindanao, batid nyo ba na ang gabing ito na pagpupulong natin ay isa ito sa mga pagpupulong na nangyari sa buhay ninyo na kalugod-lugod sa Allah? Wallahi, sumusumpa ako sa Siya ang lumikha ng sanlibutan at sa ating lahat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu indah. Aina hadzal majlis? Wallah hadzal majlis. أيها الإخوة الكريمة وأيها الإخوة في الله، هذا هو المجلس المحبوب عند الله سبحانه وتعالى. Isa ito sa lugar na pinakamalugod sa Allah. Dahil ang ating pagtitipon dito, wala tayong ditong usapin maliban na lamang sa mga salita ng ating tagapaglikha at paalaala sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito ang pagkain ng ating pananampalataya. Dito ang pagkain ng ating mga puso. Law tahurat qulubukum ma sami'at min kalami rabbikum. Kung sabi ni Uthman ibn Affan, ang inyong mga puso ay tunay na maging dalisay, matotoo, kailanman ay hindi ito magsasawa sa pakikinig sa mga salita ng Allah. Lahat kayo saksi, malayo ang lugar ng pinanggalingan ng bawat isa sa atin, nandirito tayo dahil para lamang sa Allah. Wala nang iba. At ito ang pagpupulong na kung saan ang mga anghel ng Allah ay dumarating, hindi man natin sila nakikita, ngunit nagbababa ng mga sakina, ng mga rahma, kapatawaran, habag ng Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Mga kapatid, ang pagtitipon dito sa mundo, ito ang pagtitipon na kung saan naalaala natin ang ating tagapaglikha. Naaalala natin ang Allah, ang Islam, ang kabilang buhay, at hindi ang mundong ito na panandalian ng lahat. Nasadyang mapanligaw, mapanlinlang sa mga palamuti na mga nakikita natin. Kaya, wallahi mga kapatid, ako'y natutuwa sa lahat ng mga kapatirang mga kalalakihan at mga kababaihan na pinaunlakan ninyo hindi ang imbitasyon ng Darul Baida, imbitasyon ng inyong tagapaglikha na kayo ay magpulong-pulong sa pagtitipon ng kung saan nandirito ang mga anghel ng Allah at mga salita ng Allah bilang paalaala sa atin. Takbir mga kapatid! Ngayong gabi mga kapatid, Masya Allah, nagtipon-tipon at pinagbuklod ang mga duat, ang mga ngangaral sa Islam. At kayo rin na iba-ibang tribo. Walang tunay na pinakamamahal ng Allah dito sa atin. Hindi kami ang mga ustad kung hindi kami matakutin sa Allah. Kung ikaw na hindi kilala at hindi tanyag, mas matakutin sa Allah, laging nag-aalaala sa Allah, wallahi mas maal ka ng Allah.
Ya ayuhan nas, inna akramakum indallahi atqakum. Usang katauhan, ang tunay na pinakamamahal ng Allah sa inyo, ang pinakamatakutin sa Kanya at laging nag-aalaala sa Kanya. Hindi ba itong mga pagtitipon na ito kung saan nandirito tayo mga kapatid? Dahil mahal natin ang Allah, mahal natin ang propeta, mahal natin ang araw ng paghukom, ang buhay na walang hanggan, ang paraiso ng Allah, at walay hindi ang mundong ito. Ngunit ang mundo ay sadyang mapanlinlang, mapanligaw, para tayo ay linlangin niya sa mga oras na iginugugol natin. Mga kapatid, ang aking paksa sa inyo, alam ko na ito ay hindi kasya ang 30 minuto o 20 minuto. Ngunit bil-ikhtisar, pakinggan mabuti mga kapatid, dahil isa ito sa pinakamahalaga sa mga paksa na dapat ito ay malaman ng bawat isa sa atin, dahil ito al-usratul muslima al-mithaliyah. Ito ang tinatawag na huwarang pamilya, the ideal Muslim family. Ito ang inahangad natin, ito ang inahanap natin. Wallahi mga kapatid, walang tunay na tagumpay, walang tunay na biyaya, at walang tunay na natamo na sinasabi nating success. Dahil ito ang hinahanap natin, ang success. Ang hinahanap natin ay tagumpay dito sa mundo, sa ating libingan, at lalo na sa araw ng paghukom. Wallahi mga kapatid, kung hindi ito al-usra. Ma ma'na al-usra? Al-usra ma'nahu mufradun wa jam'u usrat, wa yatakawwanu bil-ab wal-um wa zawjat wal-aulad. Ang pamilya na ito ay binubuo ng ama at ina, mag-asawa at ng mga anak, lolo at lola at buong pamilya. Dahil pag ito ay nagtagumpay at totoo na mabuting pamilya, nangangahulugan na ang pamayanan, ang isang bansa ay isang matagumpay. At kung ito rin ay isa sa mga failure na pamilya, hindi nagabayan ang mga anak, napabayaan sila sa makamundong bagay at hindi naturuan ng Islam, wallahi walang saysay at walang kabutihan ang pamumuhay na inaalay nila dito sa mundo, at kabilang buhay kaparusahan sa mga magulang na naging pabaya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghayag sa Suratul Taghabun. Ang sabi ng mga pantas, ang Suratul Taghabun kulluha nazalat fi Makkah. Lahat daw ito ay sa Makkah. Illa hadhil ayat al-makhsusa. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim. Sababun nuzul hadhil ayah, anong dahilan kung bakit ang aya na ito ay bumaba sa propeta sallallahu alaihi wasallam? Dalawa, kila qawlain. Qawlul awwal, bumaba daw ito kay Auf bin Malik al-Asja'i, na siya ay noong siya ay gustong sumama kay propeta sallallahu alaihi wasallam sa hijra sa Madina, ang kanyang mga anak at asawa na si Aus al-Malik al-Asja'i ay kapapasok lang sa Islam. Umiyak, hinadlangan ng mga anak at asawa, iiwanan mo kami dito sa Makkah, pupunta ka sa Madina. Riwaya ng Thani, haula, qaluf al-mufassirun, haula alladhina aslamu fi Makkah. Sila yung mga tao na nagmuslim sa Makkah, at nung sila ay sasama sa propeta sallallahu alaihi wasallam, naging hadlang ang kanilang mga anak at mga asawa at pamilya. Anong sinabi ng Allah? Ya ayyuhalladhina amanu, hey kayo na mga mananampalataya,
tinatawag ng Allah, hindi tinatawag ya ayuhan nas. Ang mga mananampalataya ang matakutin sa Allah dahil sayang ang buhay natin kung tayo ay magiging pabaya sa ating mga anak at asawa. Inna min azwajikum min ta'bidiyah al-ba'd, iba sa inyong mga asawa at ang inyong mga anak kalaban ninyo. Mga kapatid, ang ginamit ng Allah, aduwwan lakum, kalaban ninyo. Bakit kalaban ng ating mga asawa ang iba sa ating mga anak? Tila, sabi nila dito, kasi daw lalo na sa paggawa ng pagsamba sa Allah, minsan nagiging fitna ang asawa, ang anak mo para maging hadlang na ito ang mas gusto nila kaysa doon sa pagsamba mo sa mga ritual sa Allah. Katulad sa nangyari sa mga sahaba na mas matimbang at mas importante na sumama sila kay Propeta Muhammad, pero naging hadlang ang anak. Pag nakita mo ang anak mo umiiyak, ang anak mo nagsusumamo, ang iyong asawa nagrereklamo, minsan nangingibabaw sila kaysa sa Allah, kaysa iyong kaligtasan. Hindi ba sila, mga kapatid, ay fitna at pagsubok? Kaya bagat naman al-usratul muslima al-mufaddila ayyuhan nas, sabi ng mga pantas, una dapat pumili ang lalaki ng babaeng muslima na matakutin sa Allah. Bakit? Lianna dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Iwallah thumma wallahi, ang mundong ito napakasaya, napakamabuti ang ating pamumuhay kung ang asawa mo, ang babae na kapiling mo, kasama mo sa pamumuhay, sa pagtarbiya sa mga anak, ay masunurin at matakutin sa Allah. Iwallahi, impierno ang pamumuhay ng mag-asawa ng isang pamilya kung hindi magkasundo at laging pasaway at lumalagabag ang babae sa kanyang asawa. Minsan, dumating ang isang lalaki kay Umar ibn al-Khattab. Yasku anhu, ya Amir al-Mu'minin, ang anak ko, suwail, walang utang na loob. Pinatawag ni Amir al-Mu'minin, ikaw bata, ika, wala kang respeto at hindi ka sumusunod sa magulang mo, sa ama mo. Hindi ba yan ay napakalaking kasalanan? Sabi niya, ya Amirul Mu'minin, bago nyo ako itanong dyan, mayroon po bang karapatan ang anak sa kanyang ama, sa kanyang magulang? Sabi ni Amirul Mu'minin, meron. Mahiya ya Amirul Mu'minin. Ano ito ya Amirul Mu'minin? Sabi ni Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab, tatlo ito. Una, an yantaqiya umma wa yuhsin ismahu wa an yuallimahu al-Quran. Ya Allah, nasaan tayong mga kapatid? Sa pagtuturo natin sa Quran sa ating mga anak. Ano ang sinabi ni Amirul Mu'minin? Ang karapatan ng anak sa kanyang magulang. Una, ihanap, subhanallah, look at the beauty of Islam. Bago pa mangyari ang pagiging magkaroon ng isang sanggol, magsisimula ang ama, karapatan ng kanyang mga anak, ihanap mo ng mabuting ina. Ina na unang madrasah, ina na magtuturo ng takot sa Allah, ina na sila ang magbibigay gabay sa mga anak mo na ikaw ay wala sa bahay. Pangalawa, bigyan siya ng mabuting pangalan. Allahu Akbar. Pangatlo, an yu'allimahul Quran, turuan siya ng Quran. Wallahi, ang bata nagsabi, ya Amirul Mu'minin, wallahi inna abi lam yu'tini shay'an min dhalik. Katotohanan ng aking ama, wallahi, ni isa sa mga yan hindi niya sa akin naibigay. Ang aking ina, Janziyah al-Majusi. Janziyah na hindi kilala, na papabilang maitim at kinamumuhian na tao na Majusi na gumagawa ng shirk. Pinangalangan niya ako, ang pangalan ko ay si Ju'la.
Alam nyo ba yung Jula, mga kapatid? Sa mga Maguindanao, mga Maranao, alam nila ito. Ang Jula sa amin, ito ay tinatawag na tiganga. Yung mga iba pang mga kamusliman, waliyaudu billah, nagsishirk. Nila isang uri na uod na maitim na nilalagay sa isang sanggol dun sa kanyang duyan. At sinasabi, ito daw ay para siya ay protektahan ng mga masasamang espiritu. Hada shirk! Kakulangan ng kaalaman, yun ang tiganga. Jula na mabaho, kinamumuhian, yan ang binigay sa akin ng aking ama. Pangatlo, ya Amirul Mu'minin, wallahi lam yu'allimni harfan min kitabillahi al-Quran. Ni isang beses, ya Amirul Mu'minin, wallahi isa man sa kataga sa Quran, hindi niya ako tinuruan. Mga kapatid, maging matotohanan tayo. Ikaw ina na nandyan ngayon na nakikinig, ikaw ama na nandyan na nakikinig. Ano ang unang tinuro mo sa anak mo? Sige nga. Sinabihan mo ba ang anak mo na, ya aking anak, ya bunayya, la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. O aking anak, huwag kang magtambal sa Allah. Dahil ang pagtatambal sa Allah ang siyang pinakamalaking kasalanan. Pinakamalaking kasalanan. Zulmun azim. Anong tinuturo natin sa mga anak natin? Ang iba sa atin, mga kapatid, wallahi, mas pinipili nila na ang kanilang mga anak ay maging professional sa mundong ito. Meron akong kilala. Idagdag natin. Isang pamilya na marangya na mayaman sa amin. May doktor, may engineer, may accountant, may nurse, may abogado. Wallahi lahat professional. Alam nyo ba ang masaklap dito, mga kapatid? Noong namatay ang kanyang ang ama na ito, naghahanap sila ng ustad. Kasi yung mga anak niya ng mga professional, hindi man lang masabi na laki uhud la ilaha illallah, ang kaligtasan. Sabihin sa kanya sa namamatay na yan na la ilaha illallah, wala silang alam. Kasi engineer, doktor, puros lahat makamundo. Wallahi, hindi ang tagumpay natin sa ating pamilya, mga anak, ay ang mga mundong kurso. Walang saysay. Wallahi, walang saysay. Ang tunay na yaman natin, mga kapatid, mamatay ka na mayroon kang anak na nagbabasa ng Quran. Na bawat katagan ng Quran na binabasa niya, alam mo ba yun, bro? Mayroon ka kasama doon sa libingan mo. Ang sino mang tao na marinig niya ang Quran na naluwagan ang kanyang puso, walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fahal min mudhakkir. Katotohanan ng Quran, ginawa namin na napakadali sa sangkatauhan. Mayroon ba sa kanila ika na nag-aalaala sa Allah? Sa pamamagitan ng Quran, wala. Ang mga anak natin puros makamundo. Nilinlang tayo ng social media. Nilinlang tayo pati sa pagdidikr natin, pati sa masjid. Wala. Ba'da salah, sino tumawag? Anong bago? A'udhu billah. Ay nal-istighfar, ay na subhanallah, ay na alhamdulillah, wallahu akbar. Wallahi, mapanlinlang tayo, mga kapatid. Makasalanan tayo na numukasirin at mas lalong mas mahirap na mamamatay tayo. Iiwan natin ang mundong ito. Ang ating mga anak ay napabayaan natin. Ilan sa mga nasukses na tinitingala ng makamundong bagay? Success ba yun, bro? Na nagpapakamatay, nagpupugutan ng ulo, naghiwa-hiwalay na mismo magkakapatid dahil sa pera. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Katotohanan, ang inyong mga yaman, ang inyong mga anak, ito'y pagsubok at fitna sa inyo. Dahil napabaya tayo sa kanila. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Indeed, they are the losers. Na nakalimot sa Allah,
sa pag-aalaala sa Allah, naging fitna, gustong magsadaka si mister sa magulang, sa paggawa ng madrasa, sa paggawa ng masjid, sa pagtulong sa mga kapwa-tao, na ito ang yaman na makakasama mo sa libingan mo hanggang sa kabilang buhay. Nandyan si asawa mo, nandyan yung mga anak mo, ay hindi para pang future nila ito. Anong future na sinasabi mo, bro? Sister, na anong future? Ang future nyo, mga kapatid, fastabikul khairat, yung tatamasain natin doon sa araw ng paghukom sa ating libingan, at hindi ang mga makamundong bagay na ito. Hindi ko sinasabi na bawal tayo ay magkuha ng mga kursong makamundo. Pwede. Pero ang masidhi at masakit ay mas nangibabaw yan kaysa sa Quran at pagtuturo natin sa mga anak. Bilang panghuli, walang tunay na pinakamabuti na maiiwan natin sa ating mga anak. Wallahi, ito sinasabi ko, kung ang mga anak ko ay nakikinig ngayon, saksi ang Allah, ya Allah, ang iyong mga malaika, ang mga kapatiran dito saksi, kung mamatay man ako, ya Allah, wallahi, nasabi ko sa kanila, importante ang Quran. Alamin nyo ang Quran. Ang mundong ito, nalilinlangin tayo. Pag namatay tayo, wala tayong kasama maliban sa mabuti nating gawain at napag-iwanan natin ang ating mga anak na may takot sa Allah at may mabuting pag-uugali. Mabuting pag-uugali. Anong kurso mo? Anong ganda mo? Ano ang may pera ka? Pero kung ikaw ay salbahe na lumalaban sa magulang mo, kung ikaw na isang anak na mas gusto mo na nandirito sa social media kaysa pakinggan ng iyong mga magulang, kaysa pakinggan mo ang iyong mga magulang na kung bakit ka nandirito ay dahil sa kanila. Wallahi, mga kapatid, it's about time. It's awakening for us. Let us begin, not yesterday, but today, to ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide our children. And we have to put it into practice. Dahil wallahi, sayang at kaparusahan pag tayo ay naging pabaya sa kanila. So mga kapatid, ang maiiwan natin sa ating mga anak, ang tamang edukasyon sa Islam, ang takot sa Allah, ang magandang pag-uugali. Lianna athqalul mizan fi yawmil qiyamah. Ang pinakamabigat sa timbangan na mabuti na titimbangin sa araw ng paghukom ay mabuting pag-uugali. Ang makita mo ang kapwa mo, ang bisita mo, ang kamag-anak mo, pakitunguhan ng mabuti. Maski wala kang naitulong na pera, pero dahil sa maaliwalas na pagmumuka, ikaw ay nabigyan ng isang marangal na mabuting pag-aalaala sa Allah at isang mabuting gawain. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat. Jazakallahu khair, Kaka Amrullah. Masyaallah, napakaliwanag. At of course, mga kapatid, para medyo hindi tayo nabuboring, bubulan tayo ng tatlong mananalo ng G-Shock para mas-shock kayo.